Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makit-an ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Lord, if you have been here, you could have healed me.
Okay, mag-ampo ta, mga kaigsunan. Nining mga taknaa, langit no namong Dios. Pasayloa kami unas tanan sa amo nga mga kalapasan. Aron angayan ug takos ang amo nga mga pangamuyo. Samtang kami maghangyo kanimo nga pasabto nimo kami sa amo nga mga katuyuan pinaagi nining among mga pag-ampo. Sa pinasahi among ampo ang amo nga mga kaubanan o among mga supporter nga karon nagapaminaw sa kanunay sa imuhang programa nga ginatagik sa imong alagad Pastor Bilaber nga ikaw sab maghatag og kaalam kahibalo ngadto ni pastor sa pagsulti pinaagi subay sa imong nga prinsipyo dayon kami nga maminaw sa imong mga pulong masabta namo Ginoo ang katuyuan ining tanan. Busa Ginoo nining mga takna kami sa kanunay nag-ampo og nagatuo nga imong pagatubagon ang among mga pag-ampo pinaagi ni Ginoong Hesukristo ang among manluluwas. Amen. Mga pinanggana ko mga igsoon malipayon nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning laing yugto no sab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga gitagi kini sa gikan sa Balang Kasulatan pulong sa Dios pinaagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 10, mga pinangga ko mga kaigsunan, weep and howl. But pasabot, hilak o magbakho. Ang atong K-text mga kaigsunan, makita na to sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 21, nagkanayon din mga higala, for where your treasure is, there will your heart be also. But pasabot, og asa ang imuhang bandi, tuapod ang imong kasing-kasing. So ang atong pangutana karon diri mga kaigsunan, asa ang imong bahandi. Kaya nakahibalo ng Ginoo nga tuag yun imong kasing-kasing. Kabalo ka ang mga televisions karon. Dunay mga dula nga kanang fortune games. Ang pinakasikat kanang gitawag og Who Wants to be a Millionaire. Sa ato diri sa Pilipinas na ay mga pira o bayong, laban or bawi, na ay mga inanang ang mga dula, na ay sweepstakes, na ay luto, uban pa mga kaigsunan. Daghan kayong naingganyong mo apil. Kaya nga naman, gusto silang mo experiensya sa kasinatian nga kanang gitawag og from rags to riches. Everybody wants to become rich. Gusto ang mga taong madato, but I would like to tell you, the more kang madato, the more kang mo increase imong kadato, the more kang mawagtangan sa ubang mga bertuds sa imong kinabuhi. Like for example, love of to your neighbors, patience, long-suffering. Mga maayo ka na nga bertod, mga wagtang na sila kung sobrang dato ang may tabo sa imong kinabuhi. Laktor nga pagkasulti, waabot ang time nga mawala sa imuha ang kalipay nga dili mapalit og kwarta mga kaigsunan. Gawas kung kabalo ka mo balanse. So how to do it? How to do it? Buti pasabot mga pinangga kong mga kaigsunan. Can we be satisfied of our work today, of our life today? Contented na batas ato ang pagkinabuhing Kristohanon karon? Si Paul nagkanayon, Christianity with contentment is a great gain. Ang pagkakristohanon nga may pagkatagbaw, dakong ganansya ka na mga kaigsunan. Ato mapamalandong, nga ang Ginoo naghatag ka na to bahandi, wisdom, love, patience, contentment. These are blessings. These are riches from heaven. But sometimes we don't consider them as riches. What we call as riches are gold, silver, and etc. Worldly. Muna itong gitawag og kadato, mga kaigsunan. Ang katawanan din hikaron, mao ni, kay kadtong mga tao nga wala kayo mag-agap og daghang kwarta nga maabot silang kinabuhi, mao pahinoon ang mga mahigugmaon, mao pahinoon ang mga mapailubon, mao pahinoon ang mga mapuanguron. Mga kaigsunan, no wonder nga sa sinulatan ni James chapter 5 verse 1, iyang gikol ang attention sa mga dato. Kaya ang nahitabo mga kaigsunan, there was injustices nga nahitabo. Even in our time today,
Grabe ang hinustisya nga nagakahitabo mga tao nga anaa sa kadato nga kahimtang. Please don't misquote me. Wa may problema dahang kag kwarta. Pero dili lang nimo isipon nga mauto ang imong bahandi og kadato. Naapay mga tao way kwarta eh. Pero feeling like they have their wealth, the riches, out from the riches that God has bestowed upon them. So ang point ni James, mga kaigsunan, madato man kagkapobre, pero ang imong batasan ingon ani, you are still condemned. Gikondinar ka gihapon, mga kaigsunan. Busa ang address ni James para sa mga dato nga walay pagpakabana sa pagpalangga, sa pag-atiman sa mga kabus. Matud pa niya sa chapter 5 verse 1, nagkanayon mga kaigsunan, atong mabasa dinhi, kung doon na mo'y mga balaang kasulatan, James chapter 5 verse 1, nagkanayon, come now you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Matud pa, umari kamo, mga dato, paghilak o pagbakho kamo, kay ang hilabihan nga katalagman, pagkaalaot, pagkamakaluluoy, muabot diha kaninyo. Mga pinangga ko mga kaigsunan, sa libro ni James, iyang ginatagaan og spesyal nga pahimangno ang mga nagahigugma sa ilang bahandi, labaw pa kay silang isikataw. More than they love their neighbors. Matod pa niya pagbako mo, paghilak mo, kay nga naman ang kalautan mo abot diha kaninyo. Mao na ang iyahang punto. Laktod nga pagkasulti, nag-warning si James nga nagpatuyang mo sa karuhay karon, but look forward in the last days when Christ shall come again. Mubalik si Kristo, inigbalik niya, what will happen then? Unsay may tabo niya ng tungura. Kanang giingon nga misery mga kaigsunan, pagkaalaot nga may tabo sa mga dato nga way pagpakabana sa ilang relasyon, sila mga kaigsunang pobre, higala sultihang taka. Gi-relate ka na ngadto sa Laodicean situation sa Revelation chapter 3 verse 17 nga matud pa ikaw dato pero kabus, hubo, wala di ay kabalo, naked. Ingon anak ka wretched ang pananaw sa Ginoo sa mga dato nga way pakialam o nagdaog-daog pa hinuon ka nagpatuyang sa ilahang bahandi nining kalibutan. Mga pinangga ko mga kaigsunan, I would like to tell you, in this world, nagapadayon ang inhustisya ni ining kalibutan, nagapadayon pod ang unfairness. Unfairness to the economical situation. Kinsay wala mag-alagad, maupay na dato. Ano ning kamot pag-alagad, dili kayo dato. Ang question din mga kaigsunan, asa nato gibasi ang measurement sa pagkadato sa usa ka tawo. Mao na ang problem karon din mga kaigsunan. Kabalo ka, ang hitabo. Ang Babylon. Sa diha nga ang Northern Kingdom of Israel gipanalanginan sa Ginoo, nadato sila. Nisimang sila ngadto sa mga Diyos-Diyos. Laktod nga pagkasulti, na backslide ang Northern Kingdom of Israel. Unsay nahitabo? Gitugot sa Ginoo nga ang Babylonia maghari-hari, batok sa mga katawhan sa Dios. Tungod niya na, mga kaigsunan, grabing pagdaog-daog, kabalo ba ka Babylonia? Pinakadato nga imperyo sa tibok naong sa yuta, mga kaigsunan. Bulawan, bahandi, tanan, pagkaon, naas Babylonia. Mao na nga si Habakuk, Kapitulo 1, versikulo 2, hangtod sa 4 nagkanayon, O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even cry out to you violence, and you will not save. Why do you show me iniquity, and cause me to see trouble? For plundering and violence are before me. There is strife and contention arises. Therefore the law is powerless, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous. Therefore perverse judgment proceeds.
Ang mga katawan sa Ginoo may pinakaunang maigo kung dunay inhustisya nga mahitabo. Sultihan ta mo. Kung dunay injustices nga mahitabo, the doers are probably the people who are living in a luxurious economical status. Ang mahimong victim kadto intaw mga pobre, mga kaigsunan, pero nagaalagad sa Ginoo, mga pobre nga matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Mao ni hinungdan, mga kaigsunan, nga ato masabtan, nga ato makitaan, nga sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 2 ug 3 gipasabot yun ni Santiago nga moabot ang panahon nga ang inyong bahandi walay pulos. Ang inyong bahandi dili na magpulos, walay kwenta inyong bahandi. Unsay ang gi-record, unsay ang gisulat? James chapter 5 verses 2 and 3. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire, that you have heaped up treasure in the last days. You see that? Kabalo ko mo, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Kung dato manggaling ka karon, ayaw pagsalik sa imong pagkadato. Ayaw wag tanga imong trust sa Ginoo. Bisag daghan pa kag panalangin. Ngano? While we are approaching to the near of the end, paduol na ta sa katapusan sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang economic situation are very much transient to its status. Usab-usab, mga kaigsunan. Ang crisis will be from one situation to another situation. Kanang mga good times, mga kaigsunan, rare ka nang makitaan in the last days. Kasagaran na down. Bagsak, mga kaigsunan. Can you remember? Sa Daniel 2, from Babylon, Medo-Persia, Grecia, Rome, to 10 divided kingdoms, ang mga metal represents the economic status toward the end of time. From gold, silver, bronze, iron, to iron and clay. But pasabot ang economic status, pababa, mga kaigsunan, pabagsak. Until to the end of time. Now, ang mahitabo rin na, discontent and instability of economy, mao ang posibleng mahitabo in the last days. Tanawa si King Hezekiah, kumpiyansa siyang kadato. Mabasa ninyo na sa 2 Kings chapter 20 verses 12 to 19. Grabe ka kumpiyansa siyang kadato. Kung saan hitabo? Although nagmasakiton siya, gibisitaan siya sa mga prinsipe sa Babylonia. Iyang gihimo, gipahampog na iyang mga bahandi, tanan, apil iyang mga weapons, mga armaments, tanan iyang gipakita, mga kaigsunan. Ingon si Prophet Isaiah, kung sa imong gibuhat, ano imong gipakita? Maabot ang panahon nga kanang imong bahandi, mabali na sila ha. Kaya nga naman, maibgan, ilugon. So, sinitabo, giilog yun, gikuha yun, gigubat. Ang gubat, mga kaigsunan, kasagaran, love of money ang rason. Love of money. Si King Hezekiah, nawad-an sa tanan. Apil pa yung manak, nangamatay pa. Pero, ang mga apostoles, yano nga mga tao, pobre nga mga tao, when it comes to material blessings. Pero, dato sa mga langit ng mga butang. Na ay masakit to, nangayog limos. Nitindog si Pedro. Ingon po ito magkalimos, okay, tagay ko kwarta. Ingon si Pedro, money, silver, and gold I have none. But in the name of Jesus, arise and walk. Wa ko'y kwarta, pero sa ngalan ni Kristo, tindog, lakaw. So, mo makitaan karon, makumpera ni mo karon. Asa ka dapat magmalipayon? Asa ay mo satisfaction? Wouldn't you call it richness? Katong tuwa kang Peter o sa mga apostoles, nga nagkapalakaw og bakol, nagkapaabli sa mga mata, sa mga buta? Those are riches that money cannot buy. Mga dato, nagpadayon si James. Please,
paminawan ninyo ang tiyabaw sa mga kabus. Gusto ipasabot ni James, mga kaigsunan, na ang mga dato kinahanglan maging sensitive sa mga panginahanglan sa mga kabus, labi na sa mga taong kabus nga nanggitrabaho sa ilang mga negosyo. Kabalo ka, mga kaigsunan, inani ang mahitabo sa mga dato. Imbes protektahan nila ilang trabahante kay kalag na nga dadunong sa langit, mas protektahan nila ang ilang investment. Higugmao nila ilang trabahante, mas higugmao nila ilang investment. Investment and gain-oriented, mga kaigsunan. Although dili tanan. That's why si James, nagpadayon siya sa sinulatan, verse 4, Behold the pay of the laborers who mowed your fields, and which has been withheld by you cries out against you, and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of Sabaoth. Ang mga tuaw sa mga mamumuo, sa ilang sweldo nga inyong gipunggan. Kabalo ba ka sa Bible Times, mga kaigsunan, ang mga manghurnalay, ang mga trabahante, nanrabaho na sila, kasagaran na ang ilang sweldo ipalit og pagkaon. Unya ang sa gihimo sa mga dato, ilang gipangpunggan lang mga sweldo, gipangpunggan lang mga benefits, ilang mga panalangin gipangpunggan. Unsay nahitabo ilang pamilya posibleng walay kaon, mga kaigsunan. That's why when Jesus Christ came, nahitabo gyud nga gisunod-sunod siya more than 5,000 men and women nga mga way kaon, iyang gipakaon, mga kaigsunan. Unsa may nahitabo? Tungod sa fraud system nga nagapadayon. But I would like to tell you, this is also one of the many signs of Christ's second coming. Fraudulent act on the part of the company. Fraudulent act on the part of the people who are in the position. Fraudulent act on the part of the rich people. Ang mahitabo, ang mga dato, musamot o kadato. Ang mga pobre, musamot o kapobre. Ang mga dato, na dato o samot, gumikan sa pagkapobre sa mga pobre. Pero, ang gusto ni James, dapat, kung dato ka, ang mga pobre, tabangan nimong madato pod, mga kaigsunan. Di ba di ka malipay ng imong mga sakop, arang-arang pod ang kinabuhi? Sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 682, matod pa, mga kaigsunan, riches bring them with great responsibilities to obtain wealth by unjust dealing, by overreaching in trade, by oppressing the widow and the fatherless, or by holding up riches and neglecting the wants of the needy, will eventually bring the just retribution described by the inspired apostle. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Ang mga dato, mga kaigsunan, doon na mo'y responsibilidad. Actually, kung ang katawhan sa Israel, gihimong dato sa Ginoo, wala magpasabot nga ang Ginoo bias. Gusto lang sa Ginoo nga ang katawhan sa Israel nga dato, maoy iyang gamiton pag-distribute sa banli ngadto sa mga nanginahanglan nga mga silingang nasod. The same to me. The same to you. Kung panalitan gipanalanginan ka sa Ginoo, nahimo kang dato, wala magpasabot nga ikaw bias ang Ginoo, ikaw lang ang gipalabi sa Ginoo. No. Gi-entrust sa Ginoo sa imo ang panalangin para duna kay responsibilidad para sa uban. Dili hinuon kay imong gamiton sa pagdaog-daog sa mga pobre. Dili hinuon kay imong gamiton pagdaog-daog sa mga walay ginikanan, walay amahan, walay inahan, mga pobre. Imo na imong yatakan og ang ilang mga trabaho nga sweldo inyuhang pangpunggan. Dili na mao. Although as what I have told you, ilhanan hinuon kini siya sa kadulnas pagbalik sa Ginoo, but it is not what the author would like to say. The same with James. Ang gusto ni James, we must act like different. Dato ka, tabangan na to ang pobre nga maging dato po. Pasimbangayan pa yun ni James
nga nagtagbaw mo sa kalipay, nagpatambok mo sa inyong kaugalingon, tagana sa adlaw sa tingihaw. You see that? Kabalo ba ka? Ang mga dato. Matud pa ni James chapter 5 verse 5, you have lived on the earth in luxury and self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. Ang mga dato nagpatuyang, sige inyo paron. Pero muabot ang panahon sa mga katigwangan nga way basa-basa sa Biblia, muabot ang adlaw sa panudya alang kaninyo. You might enjoy planting pitsay today. But time will come. You will suffer the bounties of harvest of many pitchays in your life. Mudaghan pa. Patuyang ka karon, time will come. Anihon ra nimo tanan, mga kaigsunan. Kabalo mo, ang mga tao kaniadto mga kaigsunan, naanad yun sila. Na kung madato sila, ang mga kabos, mapobre. But I would like to tell you, gipasidaanan ni Ginoong Hesus pinagi sa kaparabol sa Luke 16:19-21. Ang mga dato, mga kaigsunan, gipakasama ni ining usa ka dato nga gisumbingay ni Kristo, nagsapot og usa ka purpura, mahalon nga bisti ang pasabot. Purple nagpasabot og lavish, abunda, patuyang, luxury. Grabe nga pagpasubra, pag-enjoy sa bahandi, mga kaigsunan. Sa maong parabol sa Luke 16:19-31, ang dato, mga kaigsunan, kay kanang purple dress, purple garment, mahal man kanang nga bisti sa ilang panahon. Ang mga tao kaniadto once a year lang magpista, mga kaigsunan. Pero ang taong dato everyday nagpista siya, sumala sa parabol. Wa gani mga glas, mga pobre. Ang pobre sumala sa parabol, mikamang sila sa ros, ilalom sa lamisa, sumala sa parabol, naghuwat lag kanu sa matagakan og mumuho. Ang parabol, mga kaigsunan, namatay ning duha, sumala sa parabol. Pagkamatay ang maong pobre dito sa sabakan ni Abraham, ang dato paingon dito sa impierno. Ang uban nagtuo nga purgatoryog langit na ni or impiernog langit na ni nga nag-exist ng daan. Brethren, I would like to tell you dili na mao. Kung basahon yung kinatibukan nga parabolo, masabtan ninyo nga gisulti daan ni Kristo og unsay mahitabo kung dato ka nga nagpatuyang nga way pakialam sa mga pobre. Maunay imong madangatan. Gitudlo, mga kaigsunan, gi-focus din sa parabol on what will happen in this life. Kung mamatay, is already final ang imong destination. Wala magtudlo nga hindi kamatay, there is another life dito sa kuan na mag-una sila sa impierno sa langit. No, dili na mao. O giunsa nimo pagpatuyang imong kinabuhi karon, hindi kamatay sa tao, dito rataman, mahibaw-an nag-asa imuhang padulungan. Kabalo ka sa atong panahon karon, matod pa ni James. O kinsay biktima, maupay pasibangdan. O kinsay biktima sa pag-api, kinsay biktima sa injustisya, maupay isipon nga makasasala. Kinsay gilugos, maupay pasanginlan nga mao'y nagsidus. Mao'y nag-una-una mo nang nalugos. Labi na kung pobre ang gilugos sa mga kaigsunan. Ingon ana, o kinsa pa'y gikawatan, maupay pasanginlan nganong wa manirado siyang balay. Kabalo ka, the abusers will always blame the victims. Maubitaw na mga kaigsunan sa James chapter 5 verse 6. Kamo na mga balaang kasulatan, kay balo ko, kay balo mo. Unsay nakasulat dinha mga kaigsunan. Matod pa ni James, you have condemned and killed the just, and he doth not resist you. How many times you have condemned others only to realize later that you were really the one who was wrong? Matod pa ni James, gipatay ninyo. Inyong gitonglo, inyong gipasingainlan, gipatay ninyong mga matarong
Wala in town mo sokol kaninyo. Sila pa inyong ginganlag dautan. How many times kamo mga ginikanan kanus kapila kaha nga naghimo kag desisyon against imong anak, mali ka, pero para matabunan imong pagkamali, imong gipanabi ng imong anak may dautan. How many times in the church leadership, mali ang imong decision sa board. In town, kaya man mo reklamo ang pobre ng imong gidaog-daog, maupay imong gipasangilan nga mao'y samukan sa iglesia. Leaders, wake up! Mga Pangulo, let's check our actions of the board. Let's check our man-made policies. Base baya nga ang mga tao nga itong gipanghukman tinud-anay nga nag-alagad sa Ginoo, mga tao nga itong gipanabi nga mga opsyot o walay kaluwasan, pero maupay mga tao nga mga nagtinarong sa pagpangalagad, samtang ang nagpatuyang sa kalibutan tungod kay mga dato og dili madaog-daog, maupay inyuhang gipalingkod og tinarong sa sulod sa iglesia. Pamaladungan daw na ninyo. Para matabulan ang sayop nga management. Gipahid sa mga pobreng kaigsunan, gipasanginlan nga nagdagsamok sa sulod sa iglesia. Brethren, don't forget, everything is recorded in heaven. God is not sleeping. I would like to tell you that. Wala matulog ang Ginoo. Nakita niya ang tanan. How many quarrels, how many conflicts na ang nasilutan ang biktima? How many times? I really long that someday that Christ will come again. I long for His coming. Parang inustisya nga nagkakitabo sa atong kapanahonan karon. Makorekted mga pinangga kong mga kaigsunan. Makurihian. Brethren, please think it through. Ang punto rin mga kaigsunan, tungod lang ba kay dili mo sokol, ato dayon siyang datugan na lang tanan sa mga sala? Tungod lang ba kay si Pastor Israel Villaver ni pirma og affidavit of desistance or affidavit of not interested to file a case against the church organization sa atubangan ni Elder Tabingo ni Pastor Serrano o kang Attorney Catalan? Tungod lang ba kay nakapirma siya nga di siya mo file og kaso, to whatever happens, inyo na lang pasanginlan og mga istoryang dili mao? Hinuktuki daw na ninyo pagayo. Bisag kung saan na rin yung ipangbintang nga istorya. Tiga salig, di mo sukol. Rest to be assured, dili gid siya mo sukol. Dili gid siya mo sukol. Musugot na gid siyang daog-daogon hantos pagbalik sa Ginoo. Pasaligan gid mo niya na mga kaigsunan. Kay palabihon nato ang richness. Richness in faith. Richness in spirit nga mao'y ibubo ni Kristo kanatong tanan, mga kaigsunan. Si Ellen G. White, nagkanayon sa Christ Object Lesson, page, masa nga page klingbi, tanawa klingbi. $381. Again. Christ Object Lessons, page 351. Nagkanayon. Hoarded wealth is not merely useless. It is a curse. In this life, it is a snare to the soul, drawing the affections away from the heavenly treasure. He who realizes that his money is a talent from God will use it economically and will feel it a duty to save that he may give. Yung Sister White, ang kanang pagpugong sa bandi, dili kay useless lang ang kapadangatan. Tunglo pag yun na ang may tabo. Tunglo din kinabuya. Tintasyon ka na, litag ka na mga kaigsunan.
aron atong pagbati mawala gikan sa langit ng bahandi. Siya nga nagaila ng iyang bahandi gasa gikan sa Ginoo. Iyang ampingan iyang bahandi nga di niya patakaagas to. Ang iyang bahandi iyang doon na siya pagbati iyang gamiton nga iya kining isave para iyang ipanghatag sa uban. Brethren, it's not a mistake to have plenty of money. But please, remember Jesus Christ when you have your money. Ayaw kalimte si Kristo. Kaya kung diin ang imong bahandi, tuwa po di mong kasing-kasing. Kung ang imong bahandi, naa kang Kristo, ang imong kasing-kasing, naausab kang Ginoong Hesus. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Magampo ta mga kaigsunan. Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat nining takna sa pag-broadcast karon. Salamat sa imong gugmag kaluoy. Salamat sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Takos kang pagadaygon ug pagasimbahon o Dios. Hinaot Ginoo, ikaw magapanalangin sa tanang mga naminaw, nagatan-aw nini nga programa karon. Sa tanang kawanin ni istasyon, sa tanan nga mga donors, mga sponsors, ikaw magapanalangin.
sa mga nagdumala sa LCMBN, mga volunteers, ingon man usab sa family sa The Loud Cry Ministries, og sa kinatibuk ang organized church sa Seventh-day Adventist Church, tibok kalibutan, ikaw magapanalangin. Pasayloain taon kami sa mga sala, dungga mo mga pangaliw po, kining tanan na magitugyan, kining magilaman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen.